Pinoy Orimanhus, Season 2, Episode 13, ang una at ikalimang Demon Lord at ang pagdating ng miyembro ni Juan. Sa lahat ng solid supporters ng ating Manhus channel, isang napakalaking pasasalamat ang iniaalay namin sa inyo. Maraming salamat. Sana i-like, share, at comment lang. Napakalaking tulong po nito, mga kamanhus. Hindi muna tayo magdadagdag ng bagong karakter sa kabanatang ito. Iipunin muna natin ang mga umiiral na karakter at ipapakita ang kanilang buong kakayahan sa pamamagitan ng mga susunod na yugto. Bago tuluyang magsimula ang lahat, isang taos-pusong pasasalamat at pagbati ang iniaalay natin sa lahat ng solid na taga-suporta. Shoutout kina Anjoena Parete, Vincent Robas, Tahir Ahmad at lahat ng taga Mindanao, Buddy Cresanto D. Villanueva, Ryan Rodriguez, Roy Redelicia, Sherwin Ofredo, Kiatchon Elizar, Jay Leoncito, Ian Renzo Villanueva, Yohaima Pulayagan, Ruel Ditan, at sa lahat ng taga Rizal. Sa dami ng nagko-comment, hindi ko lahat maisa-shoutout ngayon. Kaya kung nais ninyong maisama ang inyong pangalan, mag-comment lamang ng pa-shoutout Manhus. At sisiguraduhin natin na makakasama kayo sa mga susunod pang episodes. Muli, isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Patuloy tayong maglalakbay, magtatagumpay, at sama-samang susuporta sa mga susunod na kabanata ng Pinoy Orimanhus. Ang nakaraan, nagsimula na nga ang matinding digmaan sa pangalawang langit. Isa-isa, nagpakita ang bawat puwersa ng kanilang taglay na lakas at kapangyarihan. Kasabay nito, lumabas na rin ang 10 napili ni Juan, handang sumabak sa gitna ng labanan, ang pagpapatuloy. Sa paligid, makikita ang maraming patay na anghel, tao at demonyo, mga bakas ng tindi ng digmaan na nagaganap. Ramdam ang pagod at hirap ng bawat mandirigma, ngunit hindi sumusuko ang mga hunter. Patuloy silang lumalaban, hawak ang kanilang determinasyon at lakas ng loob. Si Lapu-Lapu ay ramdam ang pagod at panghihina, ngunit patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Si Ophirio naman ay nananatiling matatag, nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ginamit niya ang kanyang huling pamatay na atake, ang Lightning Bow Final Blow. Nabuo ang napakalaking pana, papasugod sa Demon Lord na si Morgrath. Bagaman ramdam din ang pagod, ginamit ni Morgrath ang kanyang huling atake, Dark Massive Destruction. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang matinding kapangyarihan na tila kayang wasakin ang lahat sa kanyang paligid. Nagtagpo sa gitna ng labanan ang dalawang pambihirang puwersa, ang Lightning Bow Final Blow ni Ophirion at ang Dark Massive Destruction ni Morgrath. Isang matinding pagsalpukan ang naganap. Nagliliyab ang langit at lupa sa kapangyarihan ng dalawang atake. Sa huli, tumagos ang Lightning Bow Final Blow. Nawasak ang ulo ni Morgrath at unti-unting nalusaw ang kanyang katauhan. Sa wakas, nagwagi sina Lapu-Lapu at Ophirion sa laban nila laban sa ika-10 Demon Lord Realms. Si Aurelion at si Samurai, parehong sugatan, ay nagpatuloy sa kanilang labanan. Ginamit ni Samurai ang kanyang huling alas-so na execution. Lahat ng 8 espada ay lumulutang sa ere, bumabalot sa kalaban sa anyong isang napakalaking mandala. Pagkatapos, sabay-sabay itong bumaba, isang symphony of slashes na lumilikha ng higanteng X-shaped rift sa lupa. Bago pa man makagalaw si Letharion, lumabas mula sa lupa ang Divine Chain. Napigilan ang galaw nito. Wala itong nagawa dahil sa ginawa ni Aurelion. Ginamit niya ang kanyang aklat upang maglabas ng napakatibay at purong Divine Chain. Makikita ang pagtama ng 8 kalangitan na pagpapatay kay Letharion. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Umalingaw-ngaw sa paligid, nagliyab ang paligid, at halos buto na lamang ang natira habang natutunaw ang katawan ng Demon Lord. Si Thamiros, bagaman sugatan, ay patuloy na lumalaban. Ramdam niya ang lakas ng kalaban, isang puwersang hindi basta-basta. Sa kanyang huling atake, ginamit niya ang pinakamalakas niyang kapangyarihan, Hurricane Strike. Isang sabay-sabay na pag-atake mula sa himpapawid na parang buhawi ng kidlat kasabay ng kanyang Eagle Claws. Si Drabot naman ay ginamit ang kanyang huling atake, Final Volcano Strike. Nagtagpo ang kanilang dalawang kapangyarihan sa isang matinding pagsalpukan.
Sa ilang sandali, makikita si Dravot. Paa na lamang ang natira sa kanya, unti-unting nalulusaw sa init ng laban. Si Tamyros naman ay nakaluhod. Nawala na rin ang isang kamay at nasunog ang kanyang pakpak. Unti-unti, naging bato siya at tuluyang nalusaw. Namatay man si Tamyros, napatay rin niya ang isang napakalakas na Demon Lord Realms, isang tagumpay na magpapatuloy sa alaala ng kanyang tapang at sakripisyo. Sa labanan naman nila Warlock Armor at si Ozithar, naroon din ang Jaguar Knight. Makikita ang hirap sa kanilang labanan. Napakalakas ng kalaban, iba ito sa alagad ni Juan. Muling umatake ang kalaban at ginamit ng Jaguar Knight ang kanyang ultimate Eclipse of the Jaguar God. Tumatawag siya ng dambuhalang spectral jaguar mula sa ilalim ng lupa. Ang dambuhalang espiritu ay lumalamon sa kalaban. Sumabay na rin si Warlock Armor at ginamit ang Arcane Apocalypse. Mula sa langit, nagpakawala siya ng napakalaking canyon patungo sa halimaw. Handa naman ang demonyo at ginamit ang kanyang ultimate, Insane Fire Meteor. Mula sa baba, nagpakawala ito ng dambuhalang meteor na sinalubong ng Eclipse of the Jaguar God at Arcane Apocalypse na nagdulot ng matinding pagyanig sa buong kapaligiran. Paghupa ng usok, makikitang pagod na pagod ang dalawang mythical hunter. Pareho silang nakaluhod, sugatan man, ngunit ramdam ang determinasyon. Bumalik na rin sila sa kanilang original na anyo. Sa usok, makikita si Ozithar naglalakad papalapit, nakangiti. Nakangiti rin ang dalawang bayani. Tanggap na ang kanilang mga kapalaran. Tila dito na magtatapos ang kanilang kwento. Itinaas ng demonyo ang kanyang baston, nag-aakmang gumamit ng napakalakas na atake, ngunit biglang nabutas ang kanyang dibdib. Nagulat si Ozithar at ang dalawang bayani. Mula sa taas, makikita si Jeprox hawak ang malaking sniper sa kanyang mythical form. Napakalaki at pinalakas pa ang kanyang anyo. Sa isang tira, nabutas ang dibdib ng isang Demon Lord. Nagulat at nagalit si Ozithar at ginamit ang kanyang fast regeneration. Handa nang lumipad. Ngunit sinalubong siya ni Totoy Bato sa kanyang mythical rank form. Balot ng bato ang katawan nito. Patunay na taglay niya ang buong kapangyarihan ng kanyang mythical form. Tinamaan niya ang likod ng Demon Lord sa pamamagitan ng sipa na nagpabaon sa lupa. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Totoy, ngunit nagpakawala naman ang Demon Lord ng Dark Wave na nagpalayo kay Totoy. Sa harap ng demonyo, isang kidlat ang dumating, isang babae, si Marjorie Cuenca, nagpakawala ng malaking slash na tumama sa halimaw. Gulat ang lahat sa kaganapan. Halos mahati ang katawan nito. Walang pagkakataon ang halimaw na mag-regenerate. At sa huli, mula sa taas, makikita ang paparating na barang bato. Matulis sa dulo, tumama sa halimaw na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Paghupa ng usok, makikitang patay na katawan ng halimaw, unti-unting nalulusaw. Nakatayo naman si Rodel Vargas, ipinapakita ang kanyang mythical form. Nagulat sina Warlock Armor at Jaguar Knight sa nangyari. At sa kanilang isipan, ramdam nila gaano na nga kalakas ang Pilipinas ngayon. Sa isang lugar kung saan naroroon si Manny, makikita siyang sugatan dahil sa tindi ng lakas ng kalabang Demon Lord. Si Boyax ay bagsak na, habang si Xeraphon ay nananatiling nakatayo. Ramdam ang matinding sagupaan na naganap. Si Kael'tharion naman ay bumabalik ang isang kamay at nakangiti. Nagpapahiwatig na ang nilalabanan nilang kalaban ay napakalakas kaya nila itong talunin. Ngunit dahil sa fast regeneration, bumabalik lang ang pinsala sa wala hanggang sa maubos ang lakas nila. Samahan pa ng lason na lumalabas sa paligid. Ginamit ni Kael'tharion ang kanyang kakayahan, Poison Snake Curse, at lumabas ang maraming ahas. Handang lamunin ang kalaban. Hindi nagpatinag si Manny. Ginamit niya ang Massive Punch at lahat ng lumapit na ahas ay natutunaw. Ginamit naman ni Xeraphon ang kanyang ultimate, Roar of the Dawn, isang sigaw na yumanig sa kalangitan. At lahat ng ahas ay natunaw. Ngunit abot na niya ang limitasyon, napaluhod ito, at nag-isip na masyadong lumakas na ang mga kampo ng dilim. Si Manny naman hindi sumusuko. Ginamit niya ang kanyang ultimate, Knockout Shot. Kasabay nito,
ginamit ni Kael'tharion ang ultimate niyang Lion Poison Fang na naglabas ng leon na balot ng lason. Makikita ang dambuhalang leon na sumalpok sa malaking kamao ni Manny at yumanig ang paligid. Makaraan ang ilang minuto, bumalik si Manny sa dating anyo habang nawalan ng malay. Tumatawa naman si Kael'tharion, akala niya tapos na ang laban. Ngunit biglang may sumulpot na bagong bayani, Ben Tumbling at si Narda Valenzuela. Taglay ang kanilang mythical forms. Nag-aalab ang kanilang kapangyarihan at agad kumilos si Benjamin ng napakabilis, ginamit ang aerial kick na nagpalabas ng kidlat. Bago pa man makagamit ng kakayahan si Kael'tharion, bigla siyang nagapos ng banal na tali na pumulupot sa kanya. Hindi niya ito masira dahil banal at makapangyarihan, at ang nagtataglay nito ay si Eli. Taglay ang napakalakas na kapangyarihan ng mage. Tumama ang atake ni Ben sa katawan ng halimaw, at makikita ang hirap nito. Galit at pinipilit, kumawala, nagpalit pa ito ng anyo, ngunit masyadong matibay ang sinulid ni Eli. Naglalakad naman papalapit si Joaquin Bordado. Taglay ang kanyang mythical rank form at sinugod ng kanyang mga mythical beasts ang kalaban. Wala itong magawa hanggang sa nalusaw ito, patunay na natalo nila ang halimaw. Nagsigawan ang mga anghel at mga hunter, isang napakalaking tagumpay dahil natalo nila ang mga demon lord at mga halimaw. Habang ang lahat ay nagsasaya, nang biglang may lumabas na barrier mula sa kaharian na palibutan ng isang itim na harang. Makikita na mula sa lupa ay lumalabas ang 4 na Demon Lord. Sila ang pinakahalagi ng harang. Napagtanto ni Xeraphon na sa una pa lamang, ang plano nila ay lumabas lahat ang bantay ng kaharian upang hindi na sila mahirapan sa pagsira ng tanikala. Sinabi naman ni Ophirion na handa silang isakripisyo ang kanilang kasama para lamang mapakawalan ang kanilang pinuno. Sa labas ng palasyo, naglalakad ang isang Demon Lord, ang una at pinakamalakas sa lahat ng Demon Lord, papunta sa pintuan upang sirain ang tanikala. Si Zarbeth ay makikita. Ang kanyang aura ay hindi pangkaraniwan, kalmado, walang bahid ng takot o alinlangan, tila ba handa sa anumang mangyayari. Sa pinto, lumabas si Serafiel at siya lamang ang nanatili upang bantayan ang tanikala. Hindi siya nagkamali sa desisyon niyang ito. Makikita ang kanyang prinsipyo. Hindi magpapatalo upang maproteksyonan ang tanikala, ang huling linya ng depensa laban sa unang Demon Lord. May parating din ng mga bayani mula sa sulok. Mula sa lupa, lumabas si Nardong Putik. Taglay ang kanyang mythical rank form. Balot ang kanyang katawan ng putik at ramdam ang buong kapangyarihan na kanyang taglay. Isang puwersang hindi basta-basta malalampasan. Sa likod niya ay naroon si Miguel Torres. At wika niya, "Sabi ko na nga ba mali ang tinatahak nating direksyon? Makikita ang mythical form nito at ramdam ang malaking pagbabago sa kanyang lakas at kakayahan." Sa labas naman ng harang, pinapagaling ni Narda Valenzuela ang mga sugatan. Ngunit sa tindi ng pinsala at antas ng labanan, ramdam niyang nahihirapan din siya. Samantala, ang iba pang bayani ay pinipilit sirain ang harang, nagpapakawala ng kanilang kapangyarihan sa lahat ng makakaya upang masira ito. Sa mundo ng mortal, may portal na nagbukas sa isang silid. Naroroon si Juan, ang ating bida, ang inaasahan ng lahat. Biglang nagsabi siya, "Nagugutom na ako," at tumawag kay Manager Pisot. Makalipas ang ilang minuto, dumating nga si Manager Pisot, may dalang pagkain. Habang nasa silid sila, malakas na nilantakan ni Juan ang pagkain. Kitang-kita ang gutom at pangangailangan nito. Nagsalita naman si Manager Pisot, "Saan ka nagpunta? Alam mo ba na may digmaan na nangyayari sa pangalawang langit?" Sumagot ang ating bida, "Oo, alam ko. Kumain lang ako kasi gutom na ako." Napangiti si Manager Pisot at wika niya, "Iligtas mo muli ang mundo, Master." Isang respeto at pagtitiwala ang pagbigkas nito sa bawat salita. Paglipas ng ilang minuto, nagpalit si Juan ng suot at handa na sa sagupaan. Ngayon, ano kaya ang mangyayari? Makakaya kaya ni Serafiel na talunin ang makapangyarihang unang Demon Lord sa tulong ng dalawang bayani? O tuluyang magbubukas ang daan para makuha ang susi sa mundo ng mga mortal?
Makakaabot kaya ang ating bida at mapipigilan ang pagkasira ng tanikala? Abangan ang kasunod na kabanata dito lamang sa Pinoy Ori Manhus. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at suporta.